Gusto kong i-share na naman sa inyo ang isang napakagandang article na sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglao sa Manila Times. Mga last week, na-share ko sa inyo ang iyang article tungkol kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa article niya is dinescribe niya ang First Lady Lisa na Imelda 2.0 even more powerful. Okay? So ito naman, itong article ni Mr. Rigoberto Tiglao, isa sa pinaka hinahangaan, nire-respeto na columnist sa ating bansa. Ang title niya is Senate Mainstream Media Under Marcos Jr.'s Thumb. Ibig sabihin, bata-bata o sumusunod lang ang Senado, mainstream media, sumusunod lang ba sa kagustuhan ni Marcos Jr.? Question mark. Okay. So, yung opening paragraph niya is napakaganda. Basahin ko lang actual then paliwanag ko. The late strongman Ferdinand Marcos Sr. would have been so proud of his son. Without imposing martial law, President Ferdinand Marcos Jr. appears to have the Senate as well as mainstream media under his thumb. The two are the pillars of our democracy. We are entering dangerous times. No? Senate. Importante yan kasi check and balance. Kung walang Senate, magagawa na lahat ng mga congressman ang gawin nila, kagaya ng Chacha. Hindi makapasa-pasa yung Chacha na gusto nila dahil ayaw ng mga senador. Kaya safeguard of democracy talaga ang Senate. Then mainstream, yung media, kailangan yan. Kaya tinatawag na fourth estate, yung media. So, grabe ang analysis ni Mr. Tiglao na ang mainstream media at Senado ay sunod-sunuran na lang ba sa kagustuhan ng administration ngayon? Tapos, very proud ang Marcos Sr. kasi nagawa ni Marcos Jr. ang pagkontrol sa media at Senado na walang martial law. O bakit ganito ang opinion ni Mr. Tiglao? Una, ang main reason niya is yung nangyaring Senate hearing noong April 30 tungkol sa PDEA leaks. Talagang hindi nagustuhan ni Mr. Tiglao yung nag-iisa lang ang Senator Bato na nag-preside ng hearing. Sabi niya, ang dami naman daw 11-man Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Bakit sa 11 na members ng committee, iisa lang si Senator Bato? So, napansin pa niya yung within that 3 hours ata na hearing, yes, or 3 hours, kaihin na yung mag-break. Talagang nagkaroon ng 10 minutes break para lang magpahinga o si Senator Bato. So, nasaan yung iba? Yun ang kanyang point. Na yun din ang punto ng maraming netizens at na-vlog ko na yan. Bakit nasaan yung ibang senador? Imposible daw, sabi ni Mr. Tiglao, na nagkasabay-sabay lahat ang hearing na may pinuntahang hearing. So, tama nga naman. So, point out ni Mr. Tiglao, dalawang aliado ni PRRD, Bongo and Tolentino, Senator Go and Senator Tolentino, nanalo sila dahil sa endorsement ni PRRD. Bakit wala sila doon sa hearing? Ibig bang sabihin is, na sila, servile, ang sabi niya. Yung
natatakot o ano ba sila sa ano? Natatakot na sa administrasyong ito. And dahil dito sa column na ito, sumagot si Senate President Miguel Zubiri. Sabi niya na, no, we are independent. Sabi niya, co-equal branch of government kami, hindi kami bata-bata o ano ba doon, lapdog, tuta. Hindi kami tuta ng administrasyong Marcos. Hindi naman na ipaliwanag ni Senator Zubiri kung bakit nag-iisa si Senator Bato doon sa hearing. So, sana, dahil may May 7 hearing at may susunod pang mga hearing, sana dadami ang senador na nandun para dadami ang magtanong. Kawawa naman si Senator Bato, nag-iisa siya doon. So, sa May 7, sana nandyan si Senator Go, Senator Tolentino, Senator Padilla. Kasi yung ibang senador na members ay believe hahanap ng paraan. Yan, opinion ko na rin ito hahanap ng paraan na hindi mag-attend. Na-vlog na yan ni Maharlika na yung mga other members takot na mag-attend, baka hindi daw sila dalhin ng PBBM admin sa 2025 Senate slate. Kaya ang aasahan lang natin yung kaalyado ni PRRD, Senator Go, Senator Tolentino, and Senator Padilla. Okay? So, yun. Yung pagpuna o pagbatikos ni Mr. Tiglao sa mga senador na hindi nag-attend. So, ang challenge ngayon sa Senado, patunayan nyo na mali si Mr. Tiglao na bata-bata kayo o tuta ng administrasyon by attending. Yung mga members, mag-attend kayo sa May 7 hearing. Punta naman tayo sa mainstream media. So, ganun din, binatikos ni Mr. Tiglao na hindi man lang yung mainstream media, print and broadcast, hindi man lang binanggit tungkol sa hearing na wala talagang balita tungkol yan, except yung maliit lang na article sa Daily Tribune, kaya lang 150 words lang. So, nasaan ang mainstream media? Nung 2022 election, di ba? Grabe ang mainstream media, balita nila tungkol kay candidate Marcos. Bakit ngayon? Presidente na siya. Halos anything negative about Marcos Jr., tahimik sila. At kung may balita man, yung mga accomplishments, yung mga biyahe sa abroad, ayan, yung mga pledges, okay naman yun. There's nothing wrong yung pagbalita ng mga accomplishments ng administrasyon. Kailan dapat patas ang mga journalist. Ganun yung punto ni ganun ang punto ni Mr. Tiglao na bakit itong issue na ito na national concern na ang presidente question mark na yung kanyang kakayahan na mag-lead ng ating bansa kasi ang issue, ang allegation is gumamit siya ng pinagbabawal na droga. Yun ang issue. So, salamat Mr. Rigoberto Tiglao. You're one of a kind. Sana ituloy nyo ang pagsulat ng mga ganitong article para at sana makonsensya ang inyong mga kasamahan ng mga columnist na magsulat din o kung walang konsensya, edi pasensya na lang. Nabanggit din pala ni Mr. Tiglao yung si Maharlika. In a way is lumalabas na
malaking tulong ni Maharlika dito sa mga pangyayaring ito. Kasi kung walang Maharlika na pinasahan ng dokumento, paano natin nalaman? At yun, naisulat din pala ni pinori ni Mr. Tiglao yung galing ni Senator Bato sa pagkapansin niya. Kasi yung PDEA leaks, yung dalawang dokumento, sinasabi ng PDEA na AI generated. Kaya lang, pinuri ni Mr. Tiglao yung galing ni Senator Bato, yung marka ng butas ng puncher na inilagay sa passenger. Talagang yun, katibayan na tunay yung dokumento, hindi AI generated. At yun, napansin ni Mr. Tiglao. Kaya mabuhay po kayo, Senator Bato. Tuloy nyo ang hearing. Sana may kasama na kayo sa May 7. And salamat po, Mr. Rigoberto Tiglao, sa mga ganitong articles.